Agri 90.1 FM Filmek. Naririnig on air at napapanood online. Sa Agri, ikaw ang bida sa paggamit ng agri-makinarya, tamang teknolohiya, balita at impormasyon. Radio Agri 90.1 FM Filmek. Kasaganaan para sa bayan. Happy Women's Month and good morning mga karadyo Agri na nakasubaybay sa ating live ngayong umagang ito, on air and online. Kayo po ay nakatutok sa Radyo Agri 90.1 Filmek, kasaganaan para sa bayan. Muling nagbabalik ang programang Wanna Know, your weekly dose of gender power. Isang umagang talakayan na naman ng ating pag-uusapan or pagsasamahan tungkol sa mga usaping gender and development. Kami po ang inyong makakasama sa loob ng isang oras mula sa Filmek Gender and Development Unit. Ako po si Alagad Rocky. Ayan, at ako naman po si Alagad Noel mula sa Filmek Applied Communication Division. At bukod sa tayo nga po ay napakikinggan live on air, kasalukuyan din po tayong napapanood online sa ating official Facebook page na Radyo Agri 90.1 Filmek, cross-posted sa ating official GAD Unit Facebook page na DA Filmek GAD Office. Ayan. And don't forget to like and share po ang ating live stream this morning at samahan ninyo kami na tuklasin ang mga kaalaman sa gender equality and women empowerment. And to start, ayan, nais din po namin ipahatid ang aming pagbati sa buong Filmek community na of course pinangungunahan ng ating Director 4, Dr. Junicio Alvindia. Siyempre, nandyan din ang ating Director 3, no? Si Sir Joel Dator. Of course, our Interim Director for Extension Support and Training Services, Sir Elijah Davalos, and our Interim Director for Research and Development and Concurrent Gender and Development Executive Committee Chairperson, Dr. Nelson Santiago. Ayan, nais din po naming batiin ng God Morning ang ating pong mga MANCOM members, ang ating pong God Focal Person na si Ma'am Bess G. Magararo, at ang members po ng ating Gender and Development Focal Point System Technical Working Group, at sa lahat po ng mga nakasubaybay sa ating Facebook live stream at nakikinig sa kanila pong mga radyo. God morning po. And again, good morning po sa mga nakasubaybay sa ating live stream ngayong umagang ito. And welcome din po sa ating new segment or welcome to our segment here on Wanna Know, ang Wanna Spotlight. So ano nga ba itong Wanna Spotlight, Alagad Rocky, no? Ang Wanna Spotlight po is a dynamic radio segment that shines light on extraordinary Wannas, women who inspire, lead, and make a difference in their own way. Yan, whether they're trailblazers in their fields, advocates for change, or everyday heroines, this segment tells their stories, celebrates their achievements, and amplifies their voices. Ayan. And sa ating previous episode nga po ay nakasama natin ang ating pinakaunang Wanna Spotlight guest na si Engineer Arlene C. Joaquin na nagbahagi ng kanyang inspiring story. And for our episode today, we have here with us another extraordinary Wanna na magbabahagi rin ng kanyang inspiring story. Ayan. And to introduce our Wanna Spotlight guest of the day, so she is from Poblacion East, Science City of Muñoz, Nueva Ecija. She is a graduate of Bachelor of Science in Accountancy in 2015 at Central Luzon State University. She has a master's degree in Business Administration in 2022 at Nueva Ecija University of Science and Technology, and she has been with Filmek since 2016. And as a Science Research Assistant from the Enterprise Development Division, she plays a key role in driving innovation and supporting enterprises through research and development. And to share some of her awards, ayan, she won the second best paper in the development category during the Clardeck 30th Regional Symposium on Research and Development Highlights, and best paper award during the Filmek 40th and Agency In-House Review. And beyond her professional expertise, she is also a dedicated working mom, balancing career and family with passion and perseverance.
Please welcome our One Spotlight guest for today, Miss Ivy Villanueva Espiritu. Yan, hi! Ayan, hati ka. Ayan, so, good morning po sa lahat ng mga nanonood at nakikinig sa ating Wanna Know segment for today. At good morning, Rocky and Noel. Good morning po, Ate Ivy, no? Ayan. Mula po sa aming mga alagad from Gender and Development dito po sa Wanna Know at sa buong management po ng Radyo Agri. Nagpapasalamat kami sa pagtanggap sa aming imbitasyon na makasama ka ngayong araw dito po sa ating Wanna Spotlight. Ayan, thank you po ulit, Ate Ivy. And ayan po ang mga ka-Radyo Agri, ang ating pong Wanna Spotlight guest for today. Ayan. And without further ado, ayan, baka pwede na tayong mag-proceed na sa ating mga questions. Yes, ayan. So, to start, paano mo typically sinisimulan ang iyong araw sa trabaho? Okay, so, as an anesthesia mom, anesthesia girl kasi yung tawag ko sa sarili ko. Dahil operada ang momshi nyo. Very forgetful ako sa mga bagay-bagay minsan. So, I have this list. It's a to-do list. So, doon nakalista yung mga kailangan kong gawin sa work. So, every morning before I start my 9 to 6 job, tinitingnan ko yun, what are my urgents for today, ano yung mga kailangan kong gawin, just to sort of organize stuff. So, ayun, meron akong to-do list. Kasi, very forgetful na yung momshi nyo. Very organized. And ano naman po yung mga challenges na kinakaharap mo sa trabaho niyo po? And how do you overcome them? Ayan. Sa amin kasi sa Enterprise Capability Enhancement. So, shout out nga pala sa mga ka-teammates ko sa SS. Kung nasan man kayong lupalop ng Pilipinas, dyan lang kayo. Char, hindi, mag-ingat kayo. Ayan. So, kasi kami sa SS, sa EDD, aside dun sa adoption ng technology ng mga ina-assist namin na farmer cooperatives and associations, nandun kami to support, to ensure yung viability nila, yung inclusion ng technology adoption nila, na maging successful businesses sila, successful enterprises, yung sustainability nila, ganon. And sa mga projects kasi namin, very limited sa tao. So, minsan isa or dalawa lang na staff, umiikot nationwide. So, minsan, it's very challenging mapuntahan lahat ng mga ina-assist namin. But, ayun nga, minsan, sasabi nila, uy, nagbabiyahe ka pa, Ate Ivy, kasi nationwide yung scope ng project. So, yeah, minsan nagbabiyahe ako even if I'm 6 months pregnant right now. And, very, yung masasabi ko na kung paano namin kami nakaka-cope up sa challenges na to is yung team namin, parang nagkakahilan kami ng tao, best, pa-assist naman sa ganitong site, pa-assist naman sa ganitong lugar. So, ayun, very effective yung teamwork na meron kami. Kaya na a-address namin yung mga challenges na ganito. So, makikita naman natin na sobrang busy ang iyong project, no? Pero at the end of the day, ayun, paano ka nag-unwind, paano ka nagpapahinga, parang gano'n. Yes, and na-mention niyo po kanina na from your job po na 9 to 6, diba? So, sino po si Ivy Espiritu after 6 p.m.? Haggard, ma'am. Hindi. Paano ako nag-unwind after, mahilig kasi ako magluto at saka kumain. I think obvious naman. Nag-bake po. Yes. Pag may extra time and extra energy, nagbe-bake ako at times. So, ayun, I enjoy cooking for my family. Syempre, food trip. At saka baking. And you've mentioned po, no, Ate Ivy, na you're 6 months pregnant na po. So, as a pregnant woman in the workplace, how do you face have you faced any assumptions or other challenges pa po bukod sa mga na-mention nyo kanina na yun nga po, as a pregnant woman na hindi nyo po nabanggit kanina? Actually, madami, Noel. Hindi lang as a pregnant woman, but as a mom or as a woman in general. Kasi minsan, parang the society is expecting na you can do
all roles na pwedeng iba to sa'yo, na parang, sige, babae ka, after ng work, expected ka na ikaw magluluto, ikaw maglilinis, ikaw mag-aalaga ng bata. So parang, sabi ko nga, an 8 to 5 job while having a kid or while having children is not for the weak. Kasi, di ba, napaka-exhausting na dito sa work. May mga demands din naman tayo na kailangan punan. Tapos, pagdating mo pa sa bahay, andyan na makulit pa si Bolinggit. So, ayun, parang yun yung isa sa mga challenges na na-experience ko, yung pagod. Kapagod. Ayan. Alagad ba? How do you think yung mga colleagues mo or yung mga employers ganyan na paano makakatulong para ma-empower yung mga kababaihan dito sa workplace, especially yung mga kagaya mo na mother, ganyan, tas currently pregnant din, ganun. Ako, masasabi ko kasi na I am very fortunate and blessed enough na yung colleagues ko ay very understanding sa needs ko. Alam niyo, minsan, nilatawag na nila akong PhD. Palagi daw kasi akong half day. PhD, palaging half day. PhD, palaging half day. Oo, but they're very understanding naman kasi syempre, minsan pag may sakit si baby, kailangan mo siyang alagaan din. So, minsan, sick leave pero si baby talaga yung sick. But anyway, yun nga, parang how can they help? Siguro I think it's more on understanding yung mga women's workplace natin, mga mothers workplace natin. Kasi we all have our silent battles na hindi naman natin alam na bakit kaya laging late si Mom Shi, or bakit kaya absent siya today, or bakit kaya, ang dami nating mga bakit kaya. So, it helps to understand and to compliment rather than criticize. So, yun siguro yun. Let's compliment yung mga moms. So, parang a simple tap in the back or tap in the shoulder is a great help. Parang, okay, I'm doing well. Parang, somehow, parang andun yung assurance na you're good. You're doing good. Ayan. And also, to mention lang din po mga ka-Radyo Agri, no? So, dito po sa Filmec, meron din tayong mga interventions or mga, ayun nga, meron po tayong breastfeeding rooms, mga ganyan. And yung mga and especially pag nag-give birth na si Ate Ivy, ayan, so isa yun sa mga bagay na makakatulong, hindi lang kay Ate Ivy, also syempre sa mga other pregnant or other new moms dito sa ating agency. Ayan. And ayan, Ate Ivy, no, to continue, can you share an experience po na where you faced a significant challenge while balancing work and pregnancy? Challenge. Ay, puro challenges. Kasi syempre, di ba, as yun nga, sa society, yun nga, na-mention mo po, Ate Ivy, kanina na ang daming expectations, ang daming hinihingi sa'yo ng society. So, yun siguro yung parang gusto natin ding bigyan ng linaw or bigyan ng pansin. Kasi, yun nga din, parang hindi naman lagi po, no, na maibibigay mo yung gusto ng society. And paano ba natin malelesen yung ganong thinking na ang dami-daming hinihingi ng society, especially sa mga kababaihan. And ayun nga po, na ang dami ding pinagdadaanan, hindi lang ng mga kababaihan, lagi na lahat naman, di ba, maski lalaki or kahit anong gender pa yan, may pinagdadaanan tayong lahat. So ayun, yun po, Ate Ivy, to share lang po yung mga challenges. How do you balance po yung work ngayon po na 6 months pregnant po kayo? Paano mo ino-overcome? Yeah, siguro yun nga, parang ang daming challenges, ang daming mga roles na kailangan gampanan. Kaya sinasabi ko kanina na very important na may support. And dito sa Filmec, I believe we are very privileged. Kasi yung ating Gender and Development unit ay napaka-active, napaka-proactive even sa mga programs
na para sa ating mga employees. Like sa Child Minding Center, alam niyo napakalaki niyang tulong. Kasi yung anak ko, si V, wala siyang nag-aalaga sa kanya na full time. So pag nasa bahay, parang nakaka-guilty na lagi lang siyang nanonood ng TV. Alam mo yun, yung parang naka-gadgets. Tapos nung nag-open yung Child Minding Center, sobrang grateful namin ng husband ko kasi ang laking tulong niya na nade-develop yung social skills ng bata. Na may mga classmates siya doon, nakakapag-playtime sila, and also yung natututo siya to share, to understand people, hindi yung puro TV lang. Tapos teacher, tinuturoan din silang yung mga simpleng write ka ng lines, na nire-ready siya for school. So, napakalaking tulong kasi andito lang siya din sa workplace if ever may kailangan or may concern with my child. I can easily go dun sa Child Minding Center natin to check on her. So, aside from that, syempre, very supportive din ang agency natin sa RA 10028. Nag-review! Hindi, yung sa, nabanggit ni Well kanina kasi we have lactation rooms, di ba, sa iba't ibang buildings. At sobrang nag-benefit ako doon sa first child ko. Ang laki na natipid ko kasi for a year, nagpapump ako ng milk. So, imagine yung cost nung gatas na natipid ko na, wow, may ganitong facility sa PhilMec na nagagamit naming mga mommies. So, napakalaking tulong niya to overcome these challenges, yung mga financial struggles na alleviate. So, parang very thankful sa ating GAD, sa ating management for supporting yung mga ganitong programs and activities. Ayan. So, ayan po na mga ka-Radyo Agri, mas kilalanin pa natin si Ate Ivy sa pagbabalik ng Wana Spotlight dito sa ating programang Wanna Know sa Radyo Agri 90.1 PhilMec, kasaganaan para sa bayan. Narito muna ang isang musikang handog namin para sa mga kababaihan ngayong pagdiriwang ng Women's Month. Sa'yo na nagmula
ka sa gitna ng kaguluhan, maging malaya ka sa anong mga karahasan. Ang tulad mo'y inaahon sa kahirapan, dahil ika'y babae magtaglay na karapatan. Dapat bahagi ka ng anong mong larangan, papapasaya, ekonomiya at kapangyarihan. Kaya't pagyamanin ang iyong kaalaman, patatagin at patibay ang iyong kalusugan. Dapat kinikilala ang iyong kahalagahan, sa kahit anong media ay pinag-uusapan. Bawat imahe mo may dignidad na nakalaan, dahil pagiging babae mo'y isang kadakilaan. Sa pagsulong at pagpunlad ng ating bayan, kakayahan mag-ambag ay kailangan. Ika'y katuwang sa pagpanday ng ating lipunan, tungo sa isang magandang kinabukasan. Juana, Juana, ikaw ang aking bida. Juana, Juana, ikaw ang aking bida. Sumasamang bayan, sa'yo'y umaasa. Kaya ika'y tingin ng lakas, respeto at pagmamahal na wagas. Karapatan mo'y dapat ingatan, lahat ay pantay, pantay sa lipunan. Juana, 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 ikaw ang aking bida. Juana, 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 ikaw ay mahalaga. Juana, 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 Juana. Ang lahat ay pantay, pantay sa lipunan. Juana, Juana, Juana. Kayo pa rin po ay nakasubaybay sa Radyo Agri 90.1 Filmec, kasaganaan para sa bayan. Ito po ang programang Wanna Know, your weekly dose of gender power. Kasama niyo pa rin kami mga alagad ng Gender and Development. I am Noel. At ako po si Elagad Rocky. And together with our Wanna Spotlight guest this morning, Miss Ivy Villanueva Espiritu, Science Research Assistant from the Enterprise Development Division. Ayan, before po tayo mag-proceed ulit, Ate Ivy, Alagad Rocky, sa ating mga questions, ayan, batiin muna natin si Ma'am Nida Ramirez. Ayan, sabi niya po, good morning po. Shout out po mula sa Mindoro Occidental Women's Rotary Community Corps Multipurpose Cooperative. Ayan, good morning po Good sa inyo, morning po. Ma'am Nida. And also sa ating mga nakasubaybay na 10 viewers, ayan, siguro, sa mga 10 po siguro na to ay isa sa mga colleagues or baka family members po ni Ate Ivy, no? Ayan, Alagad Rocky. Ayan, to continue sa atin pong Q&A. Wow, Q&A. Ayan, so pwede nyo po bang i-share kung sino yung inyong significant mentor or naging role model sa buhay or sa trabaho, ganyan, kung saan ka po natuto, ganyan. Career-wise, siguro yung mga supervisors ka dito sa Filmec. Kasi lagi ko nga sinasabi na kumbaga sa, ang tawag dito, na-season na sila ng panahon. So, parang ang dami kong natututunan sa kanila. Ang dami nga nagtatanong kasi parang I'm a graduate of BS Accountancy, pero nandito ako sa Department of Agriculture, nasa extension pa. So, parang ayaw mo ba ng mga parang yung work na talagang related dun sa profession ko. Pero lagi ko kasing sinasabi na the moment I experience yung fulfillment ng pagiging isang community worker, I mean, extensionist, is parang napaka-fulfilling niya. In a sense na, wow, ito yung impact of what I'm doing. And natututunan ko yun because of the supervisors na nagme-mentor sa akin na in building, kasi yung project ko is building techno-based enterprises. So parang in building successful enterprises like this, parang minsan you have to do this and do that, put your shoes on their shoes, problemahin mo na minsan yung problema nila, ganon. But at the end of the day, it's very fulfilling kasi you're doing something and you're learning from the best.
ano naman yung, dagdag ko lang, ano naman yung tingin mo sa mentorship, ikaw, paano ka makakapag-mentoring din, ganun, sa mga new employees, halimbawa. Yung mga staff po na sumunod po sa inyo. Ganun. Ako, I let them explore yung mga strengths na meron sila at first. Parang, what can you give or what can you contribute? Tapos, from then, doon parang imi-meet ko siya from there na, okay, so here's what we can do. So parang, alam mo yan, parang more on empowering din yung mga tao na sino ka, ano yung identity mo, because I believe you have your own parang expertise, you have your own field of specialization na hindi lang ikaw yung matututo sa akin, but matututo din ako sa'yo. So tulungan tayo on this part, parang gano'n. Yes po. Ayan. And ano naman po siguro yung, for you po, ano po yung pinaka-empowering na bagay na pwedeng gawin ng mga kababaihan in their career while also starting or expanding a family? Very tricky. Thank you for that very wonderful question. Para po Miss Universe. Kasi di ba parang lagi nilang sinasabi na believe you can and you're halfway there. Pero when it comes to motherhood, di ba, your question was yung starting a family. Parang along the way, natutunan ko na wala pala siyang hindi siya yung may parang manual ba? Parang, paano to? Parang it's a day-to-day learning experience na kailangan mong i-grasp, kailangan mong i-enjoy all the good and the bad. Kasi you can never be really prepared pagdating sa motherhood. So parang, okay, let's learn it one step at a time. Ganun. You have to be there talaga para be present. Ayan. How do you find strength naman in balancing both yung trabaho, yung professional life and personal life mo? Ganyan, especially during your pregnancy ngayon, ganun. Ako, I believe napakalaking tulong na meron kang strong support system sa family mo, nagsa-start yan. And also sa workplace. So, yung magkaroon ka ng, surround yourself with people who will cheer you up and cheer with you. Parang ganon. Parang, kasi nakakapagod talaga. Pero, when you feel like you're being supported, doon mo makukuha yung parang doon ka makahugot ng strength. Unang-una sa pamilya. And yun nga po, no, siguro isa na rin yun sa mga nakakapag-motivate po sa inyo na ma-pursue or ma-reach po ninyo yung inyong career goals during this transformative time in your life. And siguro po, ayun nga po, bukod po sa inyong ilang taon na po yung firstborn po ninyo? Kaka-3 niya lang. Ayan, kaka-3. And ayun nga pa, in a few months, no, madadagdagan na naman yung mga paano ba yun? Puyat days? Hindi naman po. Siguro parang inspiration. Yes. Kasi syempre, as bilang working mom nga po kayo ngayon, and syempre, yun naman din po yung reason, isa sa mga reason why bakit nandito? Bakit siya? To support din yung family and yung kids for their future din po. No? And yun naman po, siguro mag-jump na po tayo na sa ating question or parang advice. Ano po yung advice na mabibigay ninyo sa ibang kababaihan who are working toward their own personal or professional goals? Dati kasi, parang lagi nilang sinasabi na, kaya mo yan, kasi babae ka. Hindi ka babae lang. Di ba yun yung parang advocate natin, laging March, kapag Women's Month. But now, parang experiencing motherhood na kasabay yung career. Parang minsan, talaga ba? Kaya pa ba? Pero, ang ina-advise ko sa mga moms lately, parang whenever you can, rest.
Parang, wag, dati, may pagkakuratsa kasi ko, ang babaeng walang pahinga, talagang, minsan sumasideline pa ako ng baking hanggang 3 a.m. Tapos may pasok ka ng 8. Parang gano'n, parang hindi, kaya ko to. Pero at the end of the day, your family, hindi nila kailangan ng isang burnout mom. Parang hindi nila kailangan ng isang syogod, pagod, at dinosaur mom. Parang kaya, wag mong kalimutan alagaan yung sarili mo. Kasi, parang wala ka na mabibigay kung yung sarili mo mapapabayaan mo pa. So, siguro, lahat naman tayo may goals. Actually, pag na-achieve mo yung goal na yan, may bago ka na namang goal di ba? Parang, okay, goal achieved, next. What's next? So, hindi mo matatapos yan or hindi mo magagawa yan kung parang una pa lang, ubos ka na. So, wag mong kalilimutan magtira at magpahinga. So, yun, parang whenever you can and whenever needed, let's rest, mga moms. Kasi, doon ko yung pagod. Sabi ko nga, isa pa lang yung anak ko, magdadalawa pa lang siya. Paano pa yung mga nanay na 6 yung anak nila, yung 10 yung binuhay nila nung araw. Grabe. Hats off talaga ako sa mga wonder moms natin. So, ayun. Ayan, pwede ka pa ba ate mag-share ng hobbies, ganyan? Yung ibang bagay na, yung aside from sa work na ginagawa mo or yung sa pagiging nanay, ano pa yung nagko-consume ng time mo? Or Parang aside from cooking din po, aside ganun. from baking, ganun. There was a time na hook up ako sa journaling. So, siguro mga 10 years, 20 years from now, pag nabasa ng anak ko yung journal ko, ito pala yung nanay ko. Makikilala niya ako through that. And I used to do, actually, hanggang ngayon naman, pero hindi na masyado, yung sa calligraphy. Parang it's a way to soothe kapag medyo overwhelming na, ganyan, parang I try to write my thoughts. Tapos nagka-calligraphy ako at times. Yun. Ayan, kung di nyo rin po natatanong, volleyball player. Magaling din po yan maglaro. Bola. Hindi, yeah, you engage yourself with activities na parang makakapag-loosen up ka a bit. So, yun, minsan naglalaro ng volleyball, calligraphy, baking. So, whatever it is na parang may enjoy mo. Ayun. Para naman, you know. Ayun, para po sa ating mga karadyo agri, despite sa kanyang mga responsibilities bilang employee at mother, magbigay din tayo ng time para sa ating sarili, 'di ba? Yan sa ating mga hilig, sa mga gusto pa nating i-explore, 'di ba? Don't lose your identity. Yes. Ayan. Parang sa lahat naman, present yun. Every individual, kailangan natin ng time for ourselves to, parang unwind, to have a breather, gano'n. Para hindi tayo ma-burn out, diba? Kaya lang paano naman kapag nakakapagod din yung napili mong hobby? Ikaw lang yun. Kasi kung hindi niyo po natatanong Ate Ivy, ano po kasi, pag weekdays, isa po akong dito sa empleyado ng gobyerno. Pagka naman po weekend ay nagpapagod din tayo. Pagod na nga sa weekdays. Pagod na nga sa trabaho, pagod pa sa weekend. Diba? So, kung hindi nyo po natatanong, isa po kasi akong kanya-kanya tayo ng pinipili kung saan tayo, half marathon. Yan. Parang walang kung saan tayo masaya. Sana ang madaming energy pa weekend, Noel. Ayan. And yun din po siguro, ano po yung mabibigay nyo na advice sa mga kasi yung age po namin ni Rocky ngayon, parang may ring age na. Pero, ewan ko ano nangyari sa atin, Rocky. Pero ayun, napapansin ko rin po kasi sa mga kabatch ko nung college, nag-start na sila magka-family, ganyan. And, ayun, marriage, nag-start na rin na magka-anak yung mga ka-age ko. Pero, ako, para hike lang, takbo-takbo lang tuwing weekend. So parang, ayun po sa mga kagaya namin or kay Rocky, ayun, ganyan, may jowa ka ba, Rocky? Ayun. Talaga? So yung mga ganun po, ano po yung mga advice na sa mga kagaya namin na, or sa mga newly married po na ka-age namin na mag-i-start pa lang ng pamilya nila. And yun nga po, as
as 27-year-old na new mom, parang ganun. Ako, I would say, you have to pray for it. Yun, parang hindi pwedeng yung timeline mo yung masunod. Dapat yung timeline ni Lord. Kasi, yun nga, kanina ko pa sinasabi, you will never be prepared sa motherhood. Parang kahit gaano ka mag-prepare sa relationship, kung hindi ready yung heart. Kung hindi, parang, hindi pa ready. Oo, yung gano'n na mahirap pumasok in a relationship, mahirap magbuo ng family. So, enjoy nyo lang whatever season it is na meron kayo sa buhay. Hindi naman tayo pare-parehas ng season na dahil I'm 31 ay magkakaroon ako ng 2 anak, dapat meron ka na din. So, huwag na tayo magpa-pressure sa mga ganong makalumang stigma ng buhay. Parang ano din, no? Parang sa society din yun ina-expect na. Especially sa mga reunion, ganyan, sa family din, yung mga tita-tito natin, diba? Bakit single ka pa rin hanggang ngayon? Pero before din naman din, di ba, ikaw ba alaga, Jackie? Parang never ba, or pumasok ba sa isip mo before na at this age, may asawa ka na? Parang ganun. Very asyomera. Very asyomera na at 25, kasal na siya, ganun. Pero hindi pala. Yan. Nung bata lang pala ako, yun nasa isip ko. Pero, nandun nga na sa 25, malabo pa na. Ganun, no. Unahin pala natin yung bills. Bills. So, ayun po ng mga karadyo Agri. Stay tuned. At dahil sa pagbabalik ng ating programa, ay may mga konting maibabahagi pa natin si Ate Ivy. Other than her personal or professional career, ay mas makikilala pa natin siya. And let us continue celebrating women with this song from Philippine Commission on Women, Nasa Ating Kababaihan.
sumigaw, ikalat ang balita, pantay-pantay lahat, walang pinagkaiba. Nararapat na ipaglaban ng tama, ang susi ay nasa atin. Tumayo, sumigaw, ikalat ang balita, pantay-pantay lahat, walang pinagkaiba. Nararapat na ipaglaban ng tama, ang susi ay nasa atin. Kababaihan, kababaihan. At kayo pa rin po ay nakikinig sa programang Wanna Know, your weekly dose of gender power. Nais lang din po namin magpahatid ng pagbati at shoutout po sa amin pong kaibigan na si Trixie Magtalas na saan mo siya? Buffet. Nasa Buffet po. Ayan. Hello po. And sa amin din pong kasamahan na si Alagad Tin. Ayan, hello po Ate Tin. Sana Alagad nanonood Tin. ka. Namimiss ka na ng programa. Yes, namimiss ka na ng mga viewers. Ayan, and shout out din po sa 7 million na nanonood sa amin pong live stream. Ayan. Ayun, siguro sa pagbabalik ni Ate Tin, sa sobrang pagkamiss sa kanya ng Wanna Know, Yes. at saka ng ating mga Karadyo Agri, siya muna yung Magsasolo siya. Ayan, welcome back. Ganon. And welcome back, Ate Tin, and sana okay ka na. Yes, at bilang pagpapatuloy po, maaari po ba ninyong ibahagi, ma'am, ang ilan pa sa mga bagay about your personal life at sa katanungan po ni Alagad Noel? Ayan, so, Ate Ivy, parang, how do you handle po yung mom guilt? Kasi syempre, working requires most of your time. And syempre, especially kapag pupapasok kayo, di ba, parang iiwan nyo na si V, tama po ba, V? Ayan. So, si V, iiwanan nyo na naman siya araw-araw, ganun. Every morning, ganun po yung situation. So, parang, ano po yung feeling na ganun? Ayun, pag wala siyang pasok sa child minding, sobrang nakaka-guilty. Kasi parang, ang nasa isip niya, pupunta siya sa school, tawag niya doon school. So, pag umaga, sabi niya, Mamay will go to work. We will go to school, okay? Sabi niya. So, pag may tayo na hindi ko siya madadala dito sa school, tapos i-drop off nila ako, tapos aalis yung sasakyan, hanggang doon sa TMDC, maririnig ko yung iyak ng anak ko. Nakaka-guilty talaga na parang, hala, hindi siya nakapasok or something like that, or kapag sa bahay lang siya tapos yun nga, nanonood maghapon, and then pag uwi mo parang wala ka ng energy makipag-playtime. So as much as possible nagtatry ako na pag weekend may family time kami. So kahit yung bumabawi kami pag weekends kay V, pag mga Sunday ganyan, idadala namin siya sa playground, or idadala ko siya sa yung mga bata na makakalaro siya, ganon. Tapos, I try to give my attention to her kapag talagang yung kailangan niya. Di ba, syempre ngayon yung cellphone talagang parang halos nakapakat na sa kamay natin yan. Pero, pag talagang, mamay, pag tinawag na niya ako, parang, okay, sige, alis mo na natin yung cellphone. Yes, anak. Tapos alam mo yun, parang constant communication, kahit bata pa kasi sila, parang andun kasi nagsistart yung parang foundation na yung foundation ng trust, yung foundation ng love, yung talagang mabibigay mo sa kanya yung attention na she deserves naman, na kailangan din naman niya sa kanyang paglaki. Opo. And also po napapansin din namin na from time to time, dinadala nyo rin po si baby dito sa office. So, may times din po na na-expose siya sa mga ginagawa nyo. So, parang, ayun po, paano po yung parang setup? Siyempre, kapag may meeting kayo, ganyan, pero dala-dala nyo po si baby, parang, although naiiwan naman po siya sa mga colleagues nyo, parang sila din po yung nag-aasikaso. No?
Pero, ayun po, na-expose siya sa work niyo. So, parang may time po ba na pag sa bahay, nababanggit na yung mga work. ganun. Parang, Sa work. may idea na po siya kung ano po yung ginagawa niyo sa office. Pag minsan kunwari magla-laptop ako sa bahay kasi may kailangan i-submit or what, sabi niya, "Mommy is working." Parang pag nandito naman, mabait naman siya, very independent kasi yung anak ko, talagang nung una andito siya sa office. Kasama ko talaga siya dyan. Tapos parang, "V, hindi makapag-work si mama. Kailangan doon ka sa school, okay? Sa school si V, okay?" So parang nung eventually naintindihan niya yan, parang siya na nagsasabi, "Mami will go to work. V will go to school." So ayun, pag na lang, kunwari, dumating na yung nasundo na ibang mga kids doon, mag-chat na sa akin si teacher, "Ma'am, hinahanap na po kayo ni V." So ayun, dadalhin ko naman siya dito. Buti nakukuto naman ng anak ko yung mga titos and titas dyan sa office. So ayun. Ayun na. So, last na po na question, no, Ate Ivy. So, parang, syempre po, ayun, since madadagdagan na nga rin po yung baby niya, parang, and, meron na po bang, parang sex review? Again po, no, parang, kasi ayun nga po, di ba, parang nabanggit namin before na, babanggitin ko sana gender review. Kaya lang, discuss na kasi natin before, na yun nga yung difference ng sex and gender. Yes. So, ayun, nakapag, na po ba kayo ng It's a sex baby review? boy. Ayan. Baby So, Kota na. Kata na. and so, ayun nga po sa una niyo pong firstborn na baby girl na si V. So, parang meron po ba kayong ina-expect sa kanyang paglaki? Parang gusto niyo po ba anong field siya mapunta, ganyan? Or gusto niyo po ba kagaya niya siya, ganyan? Wow, kagaya ako. Paano na may anak ko, pagod paglaki. Hindi. Siguro career-wise, wala naman. Kung ano yung magpapasaya sa kanya, kung saan siya magkakaroon ng parang self-fulfillment, doon ko siya susuportahan. Ang hinihiling ko lang talaga maging mabuti siyang bata. At mahalin niya si Lord at ang mga tao sa paligid niya. Ayan, no? So, thank you po, Ate Ivy. Yes. And wish po namin sa inyo na maging healthy po si baby boy. Yes. And waiting rin po kami, no, na dalawa na po yung chikiting na tumatakbo sa office na sa ABB. Ayan. And again, thank you po, Ate Ivy, for joining us. And mga Karadyo Agri, that concludes our One Spotlight segment. And kayo pa rin po ay nakatutok sa aming programa, and we hope na nag-enjoy po kayo as much as we enjoyed our segment this morning. And also po, Ate Ivy, sana rin po nag-enjoy po kayo. Ayan. And before we end, no, ayun, batiin muna natin yung ilan sa mga natira nating viewers. Ayan, kay Vanessa and kay Jonah. Ayan, good morning sa inyo. And ayun din, nag-comment din si Ate Tin sa ating... Nagparamdam na siya. Shout out po kay Ate Tin, ang aming alagad. Dito sa Wanna Know. Ayan. And women and everyone, again, our Wanna Spotlight guest, Miss Ivy Villanueva Espiritu. And mga Karadyo Agri, sana po ay na-inspire at na-empower and nag-enjoy po kayo sa aming episode kasama si Ate Ivy. Ayan. Alaga Jackie, meron ba tayong mga announcements? Quick announcement lang po. Ongoing pa rin po ang atin pong God Tindahan for a Cause hanggang this week po, March 28, 2025. And by Friday din po, March 28, pagkakaroon po tayo ng Bingo for a Cause. Ayan. Ayan. And for more gender and development updates, you may visit our official website. It's gad.philmec.gov.ph and our Philmec website, philmec.gov.ph. Pwede na rin po kaming i-follow or i-like ang aming official Facebook page, DA Philmec GAD Office and Radyo Agri 90.1 Philmec. Muli po kami ang mga alagad ng Gender and Development at ito ang programang Wanna Know, Your Weekly Dose of Gender Power. Abangan niyo po kami sa aming next episode at kilalanin pa natin, meron pa ba tayong another Wanna? Abangan po natin yan. Dito pa rin sa ating himpilan, Radyo Agri 90.1 Philmec, kasaganaan para sa bayan.
Radio Agri 90.1 FM Filmec. A food secured nation for everyone.